Pag sinabi nating professional, pag RQM ba considered professional na yun? Paano niyo nasabi na professional na yun? Kasi may PRCID. Paano pag pick-up lang? Considered, ano pa din ba yun? Professional pa din yun? Ito yung pick-up ID, oh. Hindi to lisensya, ha? Hindi to lisensya. Ibang lisensya. Yes, considered professional pa din yun. Ano nga yung batas sa old curriculum na nagtatakda sa Board Licensure Examination for Criminologists, RA? Hmm. Hmm? Hindi. Yung pinaka-old niya, bago magkaroon ng RA 11131. RA 6506. Yes. RA 6506. Ayun yung old, di ba? Ngayon, yung bago natin is yung RA 11131. 11131. And then, kapag professional ka na, halimbawa, yan, ongoing kayo ngayon sa review, di ba? Once na makapag-take kayo ng board exam and after ilang months, lumabas ang result. Sa amin kasi nung time namin, same season kami sa inyo. February takers din kami. Ang first schedule ng exam namin nun is January 28, 29, 30. And then, na-move siya ng February 2, 3, 4. Sa inyo ngayon, ang estimate namin ng unang take nyo ng board exam is January 17, 18, 19. Pero nung nakaraan na-move siya, naglabas na ng bagong schedule which is February 5, tama ba? 5, 6, 7. Ang labas ng result niyan possibly mga between March. Kasi sa amin ng March din eh. Then ang oath taking is between April 13 onwards. Kasi sa amin ng April 13. And then, considered professional na kayo once na lumabas yung name mo dun sa eto may tanong ako. Considered art-cream ka na ba kapag nakita mo sa PRC page yung name mo as registered criminologist as ward bouncer? So, ano yung requirement para ma-considered kang professional? OTking, yes. OTking. Pero itong dalawang to, ito yung batas na nag-create para magkaroon ng board licensure examination for criminologists. And then, once na maging registered criminologist na kayo, saan kayo papasok? Saan? Law enforcement? Administration agency? Agency. Yes. Yan na yung pagka-professional na kayo, yung process na pagdadaanan nyo. Hindi madaling mag-apply. Sa totoo lang. Kasi nung nakaraang gabi, nung nakasama namin yung mga kabatch namin na R-Trim na din, sobrang hirap na kailang apply na sila. Kumbaga, basta pag may medalya ka ng kakilala, mabilis lang yun. Susunod, pag sinabing conduct naman, pumapasok naman dito yung morality. Pag sinabing morality, ano yung morality? Ano na? Inherently? Right and wrong. Yes, pwede. The quality of human acts. The quality of human acts. Pag sinabing quality of human acts, it's either bad, good, or indifferent. Pagdating natin mamaya sa distinction ng morality, papasok tayo sa, familiar kayo sa word na moral, amoral, saka immoral? Anyone? No. Mamaya matidiscuss din natin yung topic na yan. And then, ang susunod sa conduct is yung act. Di ba kapag conduct, gumagawa tayo? Nagre-response yung body natin, gumagawa tayo, nagre-response tayo as ano yung act na ipe-perform natin. Kapag sinabi naman kung paano bilang isang professional na pumasok sa in-service, ano yung magiging responsibility mo? Ano ba yung act na dapat mong gawin as duty mo, as obligation mo?
Yes, act, how they respond to their duty and obligation. Yes, madadaanan din natin to. Lalo na mamaya kapag nasa PNP Code of Ethics na tayo. Itong duty tsaka obligation. Magkaiba yan ha. Hindi sila same ng definition and yung meaning. Then next is ethics. Kapag sinabing ethics, nadaanan niyo ba ito sa intro yung ethics? Definition ng ethics. Kung ang morality is the quality of human acts, it's either good, bad, or indifferent. Kapag naman sa ethics, ibig sabihin nun, ano yung mga standards na itinilaga ng pwedeng association, ng group of class, pwede ding, halimbawa dito, sa kampo, meron din tayong ethics. Kumbaga, ano yung tinalaga na standard na dapat ginagawa mo as a member, as a part of organization. Kumbaga sa ethics, ay, ang hawak nyo, yung binigay ko, ethics yan, yung Code of Professional Conduct ng Registered Criminologists in the Philippines. Sa yung ethics, yun mamaya topic natin once na makapag-move forward tayo after mag-foundation dito sa part ng ethics and morality. Naintindihan niyo pa ba yung sulat ko? Yes. Sino nakakalam ng batas na to? Mali. Sino nakakalam ng batas na yan? Anyone? May prize. May prize. Hala. Hindi nyo alam yan. Or takers. Ano yung batas na yan? Anyone? Pau. Wala ka dyan. Anong batas yan? RA 6713. Lumabas yan, di ba? Anong time nyo? 6713. Pau. See? Ano? Yellow kay Kuya Loy. Sino nga? Yes. Mamaya yung price mong yellow. Ito, anong batas to? Ito yung mga batas na matatakil natin mamaya. Ini-introduce ko lang sa inyo para maging familiar na kayo. Ano yung 0292? Sino may Google dyan? Sige, search. Executive Order 292. Executive Order 292. Administrative Code of 1987. O, sulat nyo, Administrative Code of 1987. Yan yung mga matatakan natin mamaya. Next is standard. Pag sinabing standard, norms. Ano nga wala yung norms? Natapik nyo na to sa intro eh. Natapik nyo din to sa theories. Ano yung norms? Anything that is acceptable to the society. Standard, yes. Anything that is acceptable in the society. Pag sinabing formless or absence of norms. So, yan na-introduce ko na sa inyo yung professional conduct ethical standard. So, start na tayo sa ito. Ay, balik ko ba? Wait lang. Sorry.
Sabihin niyo pag di niyo naiintindihan yung sulat ko, ha? Lakihan? Sabihin niyo pag okay na. Huwag niyo ng picturean, te. May handouts na nakaprint. Bibigyan ko kayo mamaya pagkatapos natin mag-klase. Okay na, ha? Balik na tayo later dyan. Ay, sorry. Sino pa bang tita po? Susulat. Sige. Si Boklo. Okay na. Basa muna. Basahin niyo muna. Basahin niyo sa mata niyo lang. Ilang days na lang ba natitira sa inyo? 80 plus pa? Kasi nadagdagan, di ba, ng days? Na-extend siya. Pilitin nyo. Ito yung nakalagay sa TOS. Ito yung mga matatopic natin mamaya. And cover na board exam. Alam niyo ba kung ilang points lang lumalabas sa ethics? Ilang points lang? Sino lang alam? Yung nagbabasa lagi ng TOS. Wala kasi yung sa TOS na binigay ko sa inyo. Kasi yung isa pang TOS na nakukuha sa PRC, yun yung may percentage. Ilang points, ilang percent yung lalabas sa ethics. Paulo, ilan yung lumabas sa inyo sa ethics noong July, August board exam? Ilang items? 20%? Ibig sabihin, 100%, 20% nasa... Ha? Ilan? 10? Ilang items yun? 10? Karamihan ADR tsaka research. Nung season naman namin, madami, ang lumabas sa ethics is 15 items. 15 items. Ayan. Principles of ethics, morality, values, social norms, standard of in law enforcement activities, law enforcement, code of professional conduct and ethical standard, code of public office. Ito yung nandun sa may executive order 292. And then sunod is yung code of conduct and ethical standard for government officials, code of conduct and professional ethical standard for our criminal. Yung binigay ko sa inyo dalawa. And then a practical application concerning the foundational principles of human rights. So what are social norms? Sabi dito, may iba-ibang pakahulugan yung social norms. Depende sa nagbigay ng definition. Sabi dito, social norms or mores. Pag sinabing mores, ano yung mores? Ha? Moral. Mores. Are the written rule, unwritten, ibig sabihin hindi siya nakasulat. Rules of behavior that are considered acceptable in a group or society. Kayo, example dito, anong social norms meron kayo dito sa kampo, sa WCK, in-house review center? Bigay. Bawal tumakas. Ano pa? Buhusan yung CR kapag ihi at dudumi. Kailangan ba nakasulat pa yun? Hindi na, di ba? Kumbaga, SOP na sa sarili mo, at saka hindi na kailangan i-remind sa'yo paulit-ulit, pero, anong ginagawa? Hindi sinusunod. Kailangan ba isulat pa yun para sundin? Kailangan ba maglagay pa ba ng CCTV sa CR ng boys para malaman kung sino hindi nagbubuwas kapag nag-CR? Sino ba? Mura lang pa nang bili namin sa CCTV. Oo nga.
Tapos lahat kayo may access na boys. Makikita nyo kung sino. Ano ba? Gusto nyo ba? Sabi niya. Okay, next. According to Williamson 2018, social norms or norms according to Williamson 2018 will guide the individual behavior to the ways other people think and act. Kung ano yung expect ng ibang tao sa atin na gawin natin, yun yung social norms. Hindi na kailangan sabihin na, uy, ganito gawin mo. Gumalang ka sa matatanda. Huwag kang magbubuga ng vape sa harap ng mukha ng isang tao. Huwag kang, tawag dito, huwag kang mangungupit ng suklit kapag inutusan ka. Yung ganun. Kung ano yung na-expect ng tao na gawin natin, yun yung tinatawag na social norms. Kasi, sabi dito, it will guide our individual, our behavior. Yung behavior ng bawat isa. Next. Also an established standard of behavior shared by members of a social group to which each member is expected to conform. Pag sinabing conform, ano ibig sabihin? Sumunod. Mag-comply. According in kay Collins Dictionary, standard of behavior, paulit-ulit na, no? Standard, nire-require, dapat sundin, dapat gawin. Next, in simple terms, according to Mondal, norms are guidelines which direct our conduct in particular situation. They are like rules and regulations in being prescriptive. Pag sinabing prescriptive, ano yun? Di ba may tayo, prescription sa gamot? Nire-reseta, nire-require, ibig sabihin, makakabuti. Makakabuti yung prescriptive. May other, may kabaliktaran to, proscriptive, which is yun naman yung wrong. Prescriptive. Pag prescriptive, gamot, di ba, nire-reseta sa'yo, makakabuti, makakasama, makakabuti. Ayun yung mga definitions ng social norms, ha. Iba-iba yung definition, pero isa lang naman yung pinapoint out nila, eh. Kumbaga, ang social norms, standard na binigay ng society para sundin natin as a person. Para din ma-adapt ng mga nakakasalamuha natin, hindi lang tayo mag-benefit, but yung buong society. Okay, next. Norms ulit. Ito na yung dalawang type ng norms. Prescriptive norms and prescriptive norms. Pag sinabi prescriptive norms, what is right? Ano yung mga kabuti? And then kapag prescriptive norm, ano yung mali? Ano yung abnormal? Ano yung mga kasama? Norms can be internalized. Pag sinabing internalize, sino may dictionary dyan? Sige, basa tayo. Sinabing internalize. Pinapatulog mo naman yung dictionary mo. Wow, kamusta buhay mo dyan? Nag-reply na ba yung ka-chat mo? Okay na? Sige, basahin mo, Pao. Ulit nga lang sa mo. Ang sabi dyan, parang naiintindihan is learning. Learning ba? May learning na word? Learning. Pag sinabing internalize, i-accept mo yung idea, belief, at para maging part yun ng character mo. Pag sinabing norms can be internalized, ibig sabihin, yung norms, halimbawa, hindi mo alam yung norms na to. Once na malaman mo to, ma-internalize mo siya, ma-accept mo siya, ma-accept mo yung idea na yun, and then, magiging part na siya ng character mo. Halimbawa, dito sa WCK, nung time na sa bill natin malaki, di ba? Ang sabi na nung una is wag nang gumamit ng tawag dito ng electric appliances. So, nung nalaman mo yun,
inaccept mo na yung idea. Naging part na siya ng character mo na hindi na talaga gagamit ng electric appliances. Yun yung type na na-internalize mo na yung norm. Sabi dito, which an individual conform, which is sumunod ka. Without external rewards or punishment. Hindi naman na kailangan nito eh. Okay na tayo dito sa norms ah. And then there are 4 types of social norms that can help inform people about behavior that is considered acceptable. Katanggap-tanggap. 1 is folkways. Pangalawa is mores or mores. Pangatlo is taboos. And law. Ano yung lumabas sa inyo dito, July, August? Tabu? Tabu, no? Okay na. Next ko na. Prescriptive norms. Sino yung kanina? Wait, sige, iyan na natin ito prescriptive norms. Expect behavior closely related to good manners and right conduct. Ito, yung pagbibigay ng relief food sa mga nasalanta, good conduct yan, considered as prescriptive norms. While prescriptive norms, yung mga taboos, yung mga forbidden, pinagbabawal, bawal ang pumatay, di ba? Prescriptive norms yun. Okay na. Types? Sige. Hindi, parehas silang type ng norms, though ang prescriptive, makakabuti lang. Pati sa law. Pati sa? Oo, yes. Tama lang. Oo, tama lang yun. Yun yung tamang gawin ng isang tao. Okay na ha. Next ko na. According to Crossman 2010 or 2018? 2010 ata to or 18. Types of social norms. Ito na yung 4. Folkway, more or mores, taboo, and law. Huwag nyo na yung sulat to. May kasunod pa itong definition eh. Ano yung una? Folkways. Sabi dito, folkways are customs that people within society follow. They are often learned implicitly, meaning that you may not have been taught about the folkways in your culture. Instead, you learn them by being embedded in a culture while growing up. Kumbaga, hindi naman siya totally tinuro. Natutunan natin siya habang tayo ay lumalaki. Learn by being embedded in culture while growing up. Example dito, yung tatakpan mo yung bibig mo kapag aching ka. Yun na yung common na considered folkways. Yung hindi ka hipak ng vape sa harap ng katabi mo. Ganon. Yung, alam yung simpleng bagay na dapat hindi mo ginagawa. Sign as, pag kasi folkways pag ginawa mo siya nakakabastos. Ito yung word na sa baba. Right versus rude. Yun yung ng folkways. Kapag ginawa mo yung bagay na yan, nakakabastos yan. Pag hinipakan ka ni mo pal sa mukha, nakakabastos ba yun? Ha? Kung tayo sabay the book, huwag kang mag-real makoy. Nakakabastos ba yun pag humipak si Mopal sa mukha mo? Binugahan ka ng Di ba nakakabastos yun? Ano pa? Sige na, magbigay kayo ng example ng folkways. Dudula, Motor? Sino ba yan? Nakapag-CR ka na ba dyan? Baka mamaya di ba? Ayun yung ibig sabihin ng folkways. Hindi siya tinuro, pero habang lumalaki tayo, natututunan natin na mali yung bagay na yun, na hindi natin dapat gawin yun. Nagagawin natin kung ano yung tama. Right versus rude. Yun yung pwede nyo ilagay sa folkways. May tanong? Okay, next tayo ha. Next natin ay mores or mores. Mores are moral norms. The term more comes from immorality. If you break a more, society will consider you to be immoral. Some mores are illegal, making them also laws, while others are not. Eto, cheating on a test, considered mores siya. Mores, bakit? Kasi,
Sabi nga dito, if you break more, society will consider you immoral. Parang pag sa iba, narinig to, pag nag-cheat yung isang tao sa examination, hindi siya considered as immoral. Kasi para sa iba, pag narinig yung immoral, ang maaalala nilang dapat gawain pag immoral is nangabit, naging kabit, ganon. Pero sa pinag-aaralan natin, yung cheating, part siya ng mores. Considered immoral ka kapag nag-cheat ka. Kapag nag-check, binago mo yung sagot mo, tapos chinekan mo, mali naman yung sagot mo, immoral yun. Sunod, ayan, cohabiting with romantic partner before marriage. Saan to mabasa. Pero, ang explanation na lang dito is, yung nangabit, naging kabit, tas kasal pa yung kinabit. Lying, pagsisinungaling. Sabi nga dito, some wars are illegal, making them also laws. Pero yung iba, hindi. Pag nagsinungaling ka, pwede ka makulong, hindi. Hindi. Pero kapag halimbawa under oath ka, nagsinungaling ka, anong kaso? Perjury. Yes. Next. Wearing inappropriate dress to a religious service. Oh, sa mga simbahan, simbang gabi, lalo na ngayon, malapit na. Yung mga kinapusaan, sa tela. Yun, considered morals yun. Ano pa? Ano pa? Watching, pornography. Nakukulong ba kayo pag nanonood ng porn? O, di ba? Hindi. Hindi naman kasi lahat, while others are not nga eh. Oh, racial discrimination. Discrimination. Racist. Pag maitim, grabe kayo dating a supervisor at work. Yes, may mga ibang company na hindi nagre-require ng relationship sa magkatrabaho. Kung halimbawa mag-jowa kayo, kailangan magkaiba kayo ng pinagtatrabahuhan. May mga ganong company talaga. Violating sexual orientation norms in religious groups. So, may different religious groups naman tayo na kinabibilangan, di ba? So, yun, public nudity. Paghubad sa kalsada. Dito, pagpapakita ng nakulong ba? Hindi naman, di ba? Tinawanan lang. Driving 90 miles per hour through a school zone. Okay na, malinaw na yung mores or mores. Okay, next. Wait lang. Dito sa mores, kung sa walkways, right versus rude. Dito naman, right versus wrong, which is, alam niyo yung mala, di ba? Mala in se. Wrong in itself. Mali talaga na gawin mo yun. Mga bit ka ba naman, tama bang gawain yun? Di ba hindi? Okay na ha? Next. Ay. Sige. Ng mores tsaka norms. Si norms, di ba standard siya ng society? Well, si mores naman, part siya ni norms. Di ba may 4 types tayo ng social norms? Ito na yun yung binabanggit ko. Kumbaga lahat to, walkways, mores, law, and taboo. Norms sila lahat. Under siya ni social norm. Yung 4 na yan. Okay na, next ko. Para, saan na tayo? Taboos na tayo. Pau. Saan ka? Hindi ko kasi nagkwento nito kagabi. Di ba, sabi mo lumabas sa inyo sa board exam nyo, ikwento mo nga kung ano lumabas sa board exam. Ba't tumatawa ka? Para maintindihan nga nila yung tabo eh. Well, alay mo, lumabas din sa kanila yung tanong na yun. Kasi ang data bank, di ba, umiikot lang naman, nagseselect lang sila ng questions. Sa'yo, kabilis, explain mo yung lumabas sa board exam nyo. Sige na. Makinig kayo kay Paulo. Lumabas yan, noong July, August ha, sa board exam, criminology. Ayusin mo, Pau. Mapal baka naalala mo. Paulo, baka di lumabas sa board exam Tagas ka naman yung mo. Ang lumabas kasi nung board exam nila, si police officer daw, pinu-forbid na magputol ng puno. Tama ba? Sabihin mo kung tama o mali yung pagkakaano ko Kasi ito joke time. Forbidden. Pinabawalan na magputol ng puno. Pero ang ginawa niya,
May sa situation ba doon merong pinutol niya yung puno? Wala. May sa situation doon sa tanong, ano ba, pinutol ba ng police officer yung puno o hindi? Pinutol niya. Yung word na nakita mo doon, ano, forbidden? Forbid? Or prohibited? O, yun. O, balik tayo sa tabus. Ano sagot doon, Pao? Tabu? Sabi ni Atty. Gabaw, tabu ba? Sabi ni Atty. Gabaw, tabu ba? Ay, sino ba gumawa ng cream? Ma'am Palmones. Mores or tabu yung pinagpilian mo? Sige. Kanya-kanya. Sige. Tabus. Tabus are social norms in society that are considered shocking if you break them. They are often things that no one talks about because they are so embarrassing and socially unacceptable. Example nito, disrespecting elders, negative comments about family, discussing death, pointing with a finger, eating with left hand. Pero ang exemption nito, syempre, yung mga kaliwete. Public display of affection, PDA, criticism of religion, which is bawal na bawal. Bringing food to a gathering. Sa iba, acceptable to, sa iba hindi. Discussing politics or sensitive topics. Wearing shoes indoors. May mga iba dito sa Pilipinas, part siya. Meron din sa ibang bansa na pinapractice din nila. Ang tabo is forbidden. Forbidden siya. Right versus forbidden. Again, kapag folkways, di ba, right versus rude, nakakabastos. And then kapag halimbawa mores or mores, right versus wrong. Ito naman, right versus forbidden. Pag forbidden ng other synonym ng forbidden, pinagbabawal. Prohibited. Sige, kaya tanungin ko doon sa lumabas na board exam. Anong sagot nyo? Tabu o mores? Bakit mores sagot nyo? Masama. Ano na? Mikay. Yan si Mikay. Nakakatanda nun eh. Mikay. Naalala mo yung tanong na yun? Yung sinabi ni Pao, yung about sa police, ano? Ha? Pero naalala mo lumabas yun. Ano sinagot mo dun? Mores din. Pao. Konde. Ano sinagot mo? Tabu. Sabi ni Sir Cha. Kasan reference ko? Hindi sinabi ni Sir Cha. Makinig kayo. Pao, sagot mo tabu, di ba? Sila. Mali yung oras, sabi ni Pao. Anong reference mo? Si Atty. Gabaw. Ano? Sa Google. Sa Google. Kay Boris ba? Tabu din yung sagot ni Boris ba? Tama. Si Sir Charing, tabu sagot nun eh. Mores. Sabi ni Sir Cha. Ikaw, kanino ka naniniwala? Georgina. Kay Sir Cha? Kahit wala ka po nakitang reference? Wala? Sige, umaya natin sasagutin yan after ng class. Pero ang sagot ko doon, charot, mamaya na. Basta kapag sinabing tabu, forbidden siya. Forbidden. Ibig sabihin, pinagbabawal, prohibited. Data. Okay, next na tayo ha. Okay na tayo sa tabu. Pag sinabing tabu, unacceptable. Mali siya, pinagbabawal siya na gawin. Sabi nga dito, no one talks about. Ayan, bawal pag-usapan yung criticism ng religion. Bawal pag-usapan yung politics or sensitive topics. Law. Law are cultural and social norms that are policed by the state. Pag sinabing police, ano ibig sabihin nito? Ha? Ano na? Law enforcement? Ano? Policy? Ano pa? Ano yung tatlong elements of the state? Police power, power of taxation, tsaka eminent domain. Yung police power dito, yung ibig sabihin ng police dito, yung enforcing the law.
Ang pulis ba yung PNP lang, di ba hindi? Lahat ng agency na nagpapatupad ng batas, LTO, IDEA. Maraming ano. So itong law are cultural and social norms that are policed by the state. If you're found to have broken the law, you could be fined or go to jail. Yan, RA 9262, Bausi. Yan example ng law. RA 9165, law. RA 7438, rights of the person arrested, detained, under custodial investigation. Ano pa? Madami. Sinabing law, kapag na-violate mo to, katumbas nito ay pagkakakulong or pwede ding fine. Dito naman, kung sa folkways, right versus rude, dito naman yung sumunod sa folkways, mores, right versus wrong, while sa tabus, right versus forbidden, sa law naman, right versus illegal. Tandaan nyo na. Okay na? Hindi ko kailangan sumatin lahat. Yung kung basta mag-keyword lang yung pinakatot lang na nandyan. Okay na? Internalization of norms. Ito din yung kanina. The action of accepting or absorbing the idea, opinion, that it becomes part of your character. It is the process by which a norm becomes a part of an individual's personality. Yun na yun, yung in-explain ko kanina. Yung about sa usage of electric appliances. Ano ba yung sanctions? Huwag na tayong lumayo, dito na lang sa kampo. Ano yung sanctions? Walang passes. Ano pa? Push up. Ano pa? Linis sa CR. Yung mga sanctions. Pero tayong tinatawag na positive sanctions and negative sanctions. So, dito muna tayo. Kapag sinabing sanctions na motivated by sanctions, these are rewards or punishment. Dalawa lang naman talaga yan eh. Para sundin ng bawat isa. Positive sanctions. Action that rewards a particular behavior is a positive sanction. People are introduced to positive sanctions early in life through interaction in the family. Halimbawa, sa bahay, nung bata pa tayo, or kung sino yung mga kapatid dyan na maliliit pa, kung sino yung may mga kapatid, pamangkin na kasama sa bahay na maliliit pa. Kumbaga, sa bahay pa lang natin, nire-rewardan na tayo. Halimbawa, gumawa tayo halimbawa na lang, bata tayo, elementary, naggawa tayo ng homework, sabihin ng parent, wow, very good naman si baby, ginawa yung homework niya, kaya na mag-isa. Yun yung sanction na binigay ng parent kasi sumunod siya, nag-conform siya, and ginawa niya yung responsibility niya. Doon pa lang yun sa loob ng bahay, ha? Doon pa lang yun, doon na tayo nare-rewardan na tayo, doon nagkakaroon ng positive sanctions. Next, positive sanctions are also common form of control outside of the family. Example sa school, on time ka magpasa ng requirements, perfect attendance. Ang result nun, anong sanction nun? High grades, rewards. Yun. May mga medals ka, may mga certificates ka. Yun yung sanction mo outside of the family, which is sa school. And then positive sanction continue into adulthood. Working professional. Kapag gumawa ka ng trabaho through your excellence effort, kumbaga, ang reward sa'yo, promotion, tataas yung sahod, ayun yung sanction mo. Positive sanction continue in adulthood. Okay ba? Naintindihan ba? Okay na. Next tayo. Negative sanctions naman. Punishment or threat of punishment used to enforce conformity. Kung sa negative sanction, kung sa positive sanction, yung punishment or rewards is para mag-enforce din conformity sa norms. Dito din, mag-enforce din ng conformity. The threat of punishment is often enough to ensure acceptable behavior. If the threat of punishment is not enough, the actual punishment is there to remind you that conformity to the rules is expected. Negative sanction can range from prone, ridicule, and rejection to fines, imprisonment, and even to death. Negative sanctions, halimbawa,
Dito, huwag tayo lumayo. Kapag hindi on time bumalik, anong sanction? Linis CR. Kapag tumakas yun, threat pa lang naman yun. Kumbaga, dito nga hindi na tumatalab yung linis ng CR eh. Kahit sabihin mo, linis ka ng CR, tatakas at tatakas pa din eh. O, actual punishment, kapag nakikita nyo na naglilinis ng CR, yung kasama niyo na tumakas, yun na yung actual punishment. Pero di pa rin, di ba? Pero syempre, by the book tayo, kailangan sundin. Kapag nag-actual punishment na, dapat medyo, ano ka na, yung takot mo, ay, hindi ko na uulitin to. Hindi ko gagawin to. Kung sa positive sanction, more on rewards, increase of salary, promotion, dito naman, alam niyo yung pros, yung taas ng yung tingin sa'yo ganun, yung nakataas yung kilay na ako yung noo, yun yung pros. Siyempre, rejection. Kapag hindi ka naging responsible sa mga gawain mo, i-accept ka pa ba ng group? Di ba hindi na? And then, yan, imprisonment kapag na-violate mo na yung law. And even death. Ito naman sa mga syempre nag-violate na ng mga RAs, ng mga laws talaga na impose and kailangan sundin. Next, formal sanctions, reward or punishment given by a formal organization, regulatory agency, such as schools, business, or company. Pag formal sanctions, tandaan nyo, ang nagbibigay lang nito ay school, businesses, or government. Kasi yung mga yan, sila lang nagbibigay ng formal sanctions. From the word formal, syempre, part ka ng company, part ka ng organization. Natural na magkaroon ng sanctions. Negative formal sanctions include, ito na yun eh, binanggit ko din kanina eh. O, pag negative, tandaan nyo to, negative formal sanction. Ito lang nadagdag, diba? Kanina negative sanction, positive sanction. Formal. Low grades sa school to. Suspension from school sa school din. Termination sa job, ito yung sa business or governments. Fines and imprisonment. Pag nag-commit ka ng plunder, si government magpapataw sa'yo ng parusa para makulong. Kapag naman positive formal sanctions, ito na yun. Pabayaran ka ng malaki, may awards ka, may medals ka. Formal sanction na nagbibigay lang nito organization or regulatory agency such as schools, company, business, and government. Meron tayong dalawang type ng sanction pagdating sa formal sanctions. Negative formal sanctions, which is suspension, termination, and then yung positive formal sanctions is rewards, medals, tataas mo sahod. Next, informal. Ano naman to? Kung yung formal sanction ay binibigay ni government, school, and businesses, ito namang informal sanction, expression ng pag-approve or disapprove ng isang tao or possibly ng isang grupo. Meron tayong positive informal sanction. Halimbawa, sa palaran, nung nakarang gabi, di ba, pang-ilan siya sa haya sa score? Pangalawa, pangatlo. Anong ginawa niyo? Nagpalakpakan kayo. Yun yung positive informal sanctions. Tapos, yun yung, kapag halimbawa may achievement yung isang tao, kumbaga, ngingiti ka, parang masaya ka sa kanya, masaya ka para sa na-achieve niya. Pwede rin through gifts, positive informal sanctions. Bibigyan mo siya ng regalo dahil sa na-achieve niyang bagay, nagawa niya. Next, informal sanctions naman. Negative informal sanctions naman, yun. Yung insulto. Tanga-tanga mo eh, ganyan ginawa mo eh. Yung kumbaga yung feedback sa'yo ng isang tao tsaka ng group sa ginawa mo, patunay na nag-disapprove sila sa ginawa mo or hindi sila satisfied sa ginawa mo. Informal sanctions are particularly effective among teenagers who consider group acceptance highly important. Yung teenagers want to be told that their clothes are out of style. Para sa iba, like yung mga kabataan ngayon, kabataan pa rin naman tayo. Para sa iba, okay yung informal sanctions, yung sasabihin ng harapang sa kanila, pangit ng style mo, hindi ka aesthetic. Kung ganon, positive sa kanila yun kasi para sa kanila, yung ganung pagsasabi ng kaibigan nila or nung close friend or someone na concerned sa pananamit nila,
nakakabuti yun para sa kanila. Kasi mas may improve nila yung style nila, yung paano sila manamit, kung ano ba yung dapat o mas maganda tingnan sa mata. Naintindihan niyo pa ba? Sabihin niyo pag hindi na. Ano pinagkaiba ng formal sa informal sanction? Yes. Okay na. Informal sanction and formal sanction. Pag formal sanction, given by company, by business, by school. May dalawang type din yun. Same sila ni informal sanction. May positive formal sanction, may negative formal sanction. Meron din sa informal sanction. Ang informal sanction is expression of approval or disapproval ng individual or ng group. And also, meron ding type, dalawang type, which is positive informal sanction and negative informal sanction. Next, philosophy na tayo. The study of ideas about knowledge, karunungan, truth, katotohanan, nature, and meaning of life. Science which inquires into the ultimate reasons, causes, and principles of all things in the light of human reason alone. From Greek word philosophia, coined by Pythagoras of Samos. Pag sinabing philo, love. Pag sinabing wisdom, Sophia. Love of wisdom. Bakit pumasok yung philosophy dito sa topic natin sa ethics? Sa ethics kasi branch siya ni philosophy. Isa siya sa branch ni philosophy. Kumbaga, pag philosophy, kailangan may basis tayo. Bakit ganito yung isang bagay? Ano ba yung katotohanan behind sa bagay na to? Ano yung naging nature nito? Paano mo nasabing, halimbawa, sa theories ng differential association theory, paano siyang natawag na differential association theory? Ano ba yung pinaglaban doon ni Sutherland? Diba? Kailangan ng reason, kailangan ng principles kung bakit ganun yung isang bagay. Pag sinabing philosophy, di ba, pilosopo ka daw. Kasi yung tipong ultimo, simpleng bagay, nilalagyan mo na, bakit ganito? Ano ba, bakit ka tao? Kasi, sige nga, anyone, bakit ka tao? Bakit ka tao? Kasi hindi hayop. O, sino pang may ibang answer? Sino pa? Parang ito din. Hello. Oh, kung mamamatay ka ngayon, bakit hindi pa bukas? Or baliktad, kung mamamatay ka bukas, bakit hindi pa ngayon? Yun yung mga tanong na philosophy na pero dapat kapag sinagot mo may purpose. Halimbawa, kung mamamatay ako bukas, bakit hindi pa ngayon? Kasi may purpose pa ako, may kailangan pa akong gawin para sa susunod na bukas. Yung gano'n, meron kang reason, meron kang reason, tsaka may principles kang pinangahawakan doon. Ano na? Yung tanong, syempre. Hindi, yung answer. Kasi yun yung reason mo, yung sabi dito. Ito, yung naging dahilan. Nag-react ka naman, di ba, dahil dun sa tanong. Kung walang tanong, magkakaroon ka ba ng philosophy doon? Siyempre wala, di ba? Ano yung pagtatanggol mo? Ano yung paglalaban mo? Ha? Oo, yan. Sinipit naman. Sabi niya, kung magpumalas daw bukas, ba't hindi pa ngayon? Alam mo kung bakit? Kasi di pa kita po sa ethics at sa juvenile. Next. Ethics na. Ito na yung branch of philosophy. Sa branch of philosophy, yung ethics. The science of morality of human acts, the study of the human motivation, and ultimately, human rational behavior from life. Greek words, ethos, which means characteristic way of acting. Yeah.
Georgina, pa may lalabas yung ano? Ito. Okay. Yun. Low. Greek word ethos, which means characteristic way of acting, and ethikos, which means customary done in particular situation. Pag sinabing ethos, characteristic of way of acting, ano ba yung character mo kapag ginagawa mo yung bagay na to? Ano yung behavior mo kapag magre-response ka in certain situation? Ethos yun. Kapag ethikos naman, ano yung gagawin mo sa isang situation? Halimbawa, ay mamaya sa bag din yun. Halimbawa, ayan, nag-aaral kayo ngayon. Tama bang gawin mong mag-cellphone ka? Ha? No. Yun yung ano mo, yung done in particular situation, ano dapat mong gawin? Magsulat, mag-take note, makinig, intindihin yung ina-explain. Di ba, Pao? Uy, di kita inaaway, ah. Wala ka namang cellphone na hawak eh. Okay, ito naman may isa pa. Derived ethic, which means doctrine of morality. Ulit-ulit na lang tayo sa morality. Pag sinabing morality, di ba? Morality, the quality of human act. It's either good, bad, or indifferent. From Latin word, ethikos. Na? Behavior. Pag sinabing behavior, ang example niyan, ayan. Behavior niyan. Nakikinig kayo. Ganyan. Ang karakteristik mo, halimbawa, ikaw yung taong marunong sumunod. Ikaw yung taong, tawag dito, marunong umintindi. Yun yung karakter mo, karakteristik mo yun. Sa sarili mo yun. Pero pag behavior, yan yung minamanifest mo. Alay, yan, ganyan. Behavior niya yan. Behavior niya mag-ingay kapag may nakakatawa. Behavior niyo manahimik kapag may nagsasalita. Okay na? Next. Morality. Morality. Good, bad, or indifferent. Ito na yung kanina din eh, yung sa introduction eh. Then, the quality which makes an act good, bad, good or evil, right or wrong. Derived from Latin word mos, which is nominative. Mores, genitive, which means custom or traditional line of conduct. Kapag sinabing nominative, subject. Kapag sinabing mores, genitive, ang ibig sabihin ng genitive, possession. Possession. Dito sa custom or traditional line of conduct, dito sa custom or traditional, alin dito, di ba, dalawa ito inihitan ko. Alin dito yung nominative tsaka genitive? Pag nominative, subject. Kapag genitive, possession. Sino ang subject dyan? Yung conduct or yung custom or traditional? Yung conduct. Sino sumagot ng conduct? Sino? Sino? May nagsalita ng conduct dyan eh. Sino? Tama, conduct. Bakit? O, yung custom or traditional, siya yung possession. Kasi pag nominative, siya yung subject. Ang subject natin dito si conduct. And then ang possession natin dito si custom or traditional. Magkakaroon ba ng custom or traditional kung walang conduct? Di ba hindi? Yes. Ang nominative natin dito ay conduct, which is yung subject. And then ang genitive natin is yung custom or traditional, which is nagpo-possess sa conduct. Nagkakaroon ng traditional dahil merong conduct. Nagkakaroon ng custom dahil merong conduct. Yung mga ginagawa, yes. Kasi di ba sa tradition natin, example ng tradition, sa mga tawag dito, sa mga nag-celebrate ng Christmas, ang tradition nila is meron dapat palitan ng regalo. Magkakaroon ba sila ng exchange gift kung walang conduct na gagawin?
So, yung subject natin is si conduct, which is nominative, while ang customer traditional is si genetic, yung Morris natin. Next, moral integrity. Measure of what man ought to be. Pag sinabing ought to be, ano yun? Pag sinabing ought to be, your obligation, duty, responsibility. Obligation, yes. Ought to be. Obligation mo. Kasi di ba pag integrity, dapat wala kang bahid ng katiwalian. Yung ano ka, yung kahit bayaran ka ng pera, hindi mo ipagpapalit yung integrity mo, hindi mo, halimbawa, bigyan ka, halimbawa, police officer ka, tapos si GPN, yung higher rank na lang, yung hepe nyo, inutusan kang patayin tong tao na to, gagawin mo hindi. Hindi, kasi dapat susundin mo lang ay lawful order. Next. Understanding morality. Moral integrity is the only true measure of what one ought to be. Only necessary knowledge. Morality is the foundation of every human society. Every culture admits the importance of morality as a standard of behavior. When the moral foundation of a nation is threatened, society itself is threatened. Isipin na lang natin, kung tayo nabubuhay ng walang morality, nabubuhay lang tayo para sumunod, magtrabaho, kumain, matulog. Ano mangyayari sa society natin? Wala. Diba? Ano tayo? Wala tayong standard na sinusunod. Wala tayong norms. Tapos yung morality natin hindi wala tayong morality. Kumbaga nabubuhay lang tayo para sunod. Paano kung mali na yung pinagawa sa atin? Tapos wala tayong morality. Patayin mo yung katabi mo. Saksakin mo yung katabi mo. O diba? Threatened ang society natin. Walang mangyayari sa society natin. Puro kaguluhan, gera or what, mga ganun. Basis. Kung sinabing basis. Ito na yung kanina sa philosophy, di ba? Dapat daw mayroong reason, may principle. Kung bakit ganun yung isang bagay, kung bakit ganun yung isang idea, kung bakit ganun yung isang belief. Yung basis of morality ay social norms. Yung kanina paulit-ulit natin na pinag-uusapan. Yung apat, unwritten, standard, acceptable behavior in society. Ang basis daw ng morality, kung bakit nagkaroon ng morality, is itong mga sumusunod. Merong 5 basis of morality. Yung morality na yun, kaya nagkaroon ng morality dahil sa 5 yon. Social norms, law society, religion, apat na pala. Social norms, laws of society, religion, and conscience. Unahin natin sa social norms. Sabi dito, number 1, ay A, custom, a traditional and widely accepted way of behaving or doing something that is specific to a particular society, place, or time. Ang example ng custom is, halimbawa, sa PNP, ikaw na patrolman, nakasalubong mo si Hepe, anong gagawin mo? Makikipag-shake hands ka ba? Makikipag-kiss bump ka ba? Siyempre, beso-beso daw, oh. O, di ba? Siyempre, gagawin mo, sasaludo ka. Pao, di ba lumabas yan sa inyo? Di ba? Ano daw gagawin mo kapag nakasalubong mo yung GPN? Yung chief PNP ba? Basta, yung nakasalubong mo yung high rank ba? Yun. Ano gagawin mo ang choices daw doon? Kiss bump, shake hands, salute. Ano pa yung isa pa? Ha? Greet. Ano sinagot mo, Len? Yun yung yun yung mga tanungan. Tanong na lumabas ng board exam. Ano daw gagawin mo? Ha? Nakasalubong mo. Ano sinagot mo? Paano salud? Tanda nga, pakita mo sa kanila kung paano sumaludo.
O yun, yun yung part ng example ng custom. O, tradition naman, example ng tradition. Yung binanggit ko kanina, kapag Pasko, may exchange gift. Sa other ano yun Pero syempre, yung iba, walang celebration ng Christmas, di ba? Yun yung example lang. Kumbaga sa tradition, handling down from generation to generation opinions and practices. Like yun, practices yun. Every 24 midnight, 24 ng gabi, nag-exchange gift, di ba? Kasi sa lubong 25, kinabukasan yun yung Pasko, yung marami ng mamamas yung mga inaanak nyo, yung mga pamangkin nyo, yun. Then kapag culture naman, ang example naman ng culture is, andun yung, ano natin, yung language na ginagamit. Di ba, kada, kada lugar merong iba't ibang dialect. Merong Kapampangan, may Ilocano, may Pangasinense, may Bisaya, may Waray. Di ba? Pwede din siyang pumasok sa, ano, yun na. Next tayo. Kunin niyo lang yung, ano, yung tawag dito, yung pinakang gist. Taray ko. Yung gist ng, ano, nung pinaka-top ba, yung step, yun. Para hindi na kayo mahirapan na iaano nyo ng lahatan. Oo. Hindi. Si culture mas malawak kasi. Si culture ang mas malawak kaysa kay tradition. Yes. Tapos na? Sige, next na. Laws of society. Written rules of behavior. Isa din siya sa basis ng morality. Kasi isipin nyo kung walang batas na magsasabing concubinage to, adultery to, diba? Considered ng morality kanina ay immoral kanina yung nakikabit ka, diba? Sa kasal na tao. Naging kabit ka, nangabit ka. Ibig sabihin, basis nga talaga siya ng, ng morality, yung laws of society. Kasi sila yung nagtatakda ng parusa, nagtatakda ng batas kapag ginawa to ng taong to kasi nga considered immoral to. Next, religion. A system of beliefs and practices based on faith and truths revealed to man by God. O, di ba? We have different, may mga ibang religion tayong kinabibilangan. Kumbaga, yung religion din, isa din siya sa naging basis ng morality. Kasi, di ba, para sa iba, o sa mga Roman Catholic, ang marriage ay between two person only. Pero sa ating mga Muslim brothers, meron silang right, meron silang batas na nagsasabing pwede silang magkaroon ng more than one na wives. Kasi nga, standard nga kumbaga basis ko ng morality. Kung para sa Roman Catholic, immoral yung ganun, sa Muslim brothers natin, hindi yun immoral kasi nasa ano nila yun nasa batas nila yun, nasa kultura nila yun. Kung nakikita niyo yung pagkakaiba, di ba? Kaya nga siya morality. Kung hindi siguro kinonsidered yung religion ng morality as basis, hindi magkakaroon ng fair treatment between different religions. Naintindihan niyo ba? Conscience, syempre, pinaka-importante. Practical judgment of reason telling us what should be done and what should be avoided. Example nito, halimbawa, si Sapalaran. Si Sapalaran, habang naglalakad siya sa aplaan na siya, registered criminologist na siya. Habang naglalakad siya saan mo gusto mag-apply? PNP, BJMT, BFP, NBI, Customs, Air Force. Marunong ka malipad. Marunong ka lumipad? Charot lang. Diba, nag-apply sa Air Force, paano siya ng papers, documents, 201 file, dala niya. Tapos, kung sa upuan, may nakita siyang bag. May laman. Nakikinig ka ba? Anong laman ng bag? Ano laman ng bag, Shabu? Wala nga akong binanggit na laman ng bag Pera, limpak-limpak na pera, taga 100K, ganun-ganun. Tapos,
Hindi mo alam kung sino may-ari nun. Dumating si Idora. Ano na siya nun? Ano na siya, tawag dito? Nauna siya nakapasok sa'yo sa Air Force. Dumating si Idora. Tapos, sinabi mo kay Idora na may nakita kang bag. Idora, anong sasabihin mo kay Sa Palaran kapag kunento niya sa'yo may nakita siyang bag na may lamang limpak-limpak na pera? Ano sabihin mo kay Sa? Wala. Dahil wala kang konsensya. Konsensya pinag-uusapan natin dito, oh. Ikaw, Sap, anong gagawin mo kapag sinabi sa'yo ni Idora, hati tayo doon? Ha? Laksan mo. Ano daw? Ready mo? Ang apply mo. Paano mo i-apply? Anong gagawin mo? Hahanapin mo. Mayari. Mali. May sinasabi sa Lilieta. Mabawasan mo daw muna. Hindi. Dapat i-cash in mo. I-cash in mo. Parang walang purpose delicti. Malay mo, wala sa CCTV doon. Charot lang. Siyempre, gagamitin yung konsensya ko. Siyempre, babalik mo, di ba? Kung hindi mo man kilala yung may-ari nun, doon mo sa mismong Air Force Department bibigay. Pag bibigay, alam mo. Paano kapag tawag dito, nalaman mo, kinuha pala ng Air Force Department. Manghihinayang ka. Siyempre. Mas manghihinayang si Idora. Kasi dapat hati kayo. Okay na. Yun yung purpose ng conscience, ha? It's giving back or kukunin mo. Or magsasabi ka ng totoo or hindi mo sasabihin. Next. Ito na yung moral distinctions. Ano to? Tawag dito. May lumabas ba sa inyo nito nung July, August? Moral, immoral, amoral. Meron ba? Wala. Pag sinabing moral, good actions. Example ng good actions. Dito na lang, huwag na tayong lumayo. Example ng good actions. Ayan, yung ginagawa nyo. Nag-aaral kayong mabuti. Nagpupuyat kayo para magbasa. Late kayo natutulog para makapagbasa. Yan yung ginagawa niya, Yung kahit inaantok kayo, nilalabanan nyo. Yung pagod na kayo, gusto niya na mag-passes, pero, umattend pa din kayo ng class. Yan yung moral, good actions. Yung kahit napagalitan ka, susunod ka pa din. Yung, tawag dito, yung wala ka ng budget, pinipilit mo pa rin mag-aral, hindi ka pa pinapadala, pinipilit mo dumiskarte. Yung sacrifice ng magulang nyo. Yun yung moral. Okay lang yan. Ilang araw naman na lang passes niya na eh. Ay, moral naman. Ayan tingnan nyo. Alam niyo yung word na? Behavior. Yung moral kasi, di ba? Alam niyo yung word na ginagamit nyo, common, high moral tsaka low moral. Ayan high moral kayo. Kaso na-cancel na naman, may bagyo daw. Low moral, di ba? Yun na yung moral, ha? Actions which are, umingay, which are conformity with the norms of the morality. Good, right, in line with the norms of society. Kapag naman immoral, bad. Halimbawa, si Joshua, tsaka si Jervin. Sabi ni Joshua kay Jervin, meron akong Q&A na nakuha sa PC ni Ma'am Raps. Yung answer nakuha ko, yung pang 1,112 yata, or 1,118, nababakulin natin sa passes. Nakuha ko sa PC ni Ma'am Raps, sabi ni Joshua kay
kay Jervin. Gusto mo bigyan kita, sabi ba naman ni Jervin. Di na, kahit mababa score ko, at least hindi ako nandaya. Joshua, ano masasabi mo? Immoral ba yun? Ha? Di ba kung example lang? Yun, example ng immoral yun. Mali yun, syempre. Next, amoral. Pag sinabi namang amoral, those actions which stand neutral. Neutral, in between. Between moral and immoral. Ang example natin dyan ay nagnakaw para tumulong. Nagnakaw para tumulong. Parang hindi siya papasok sa moral and immoral. Ang sabi kasi kapag amoral, kumbaga, anything that is excessive. Halimbawa na lang, si Dora. Kasi tapos niya na yung 2,000 items sa CDI nun. Maaga pa, mga alas 7 pa lang. Sabi ni Dora, wala siyang magawa. Ang ginawa niya, bumili siya ng gin bilog 4. Tapos isang 4 kantos, tapos isang hari. Sabi ni Dora, kinabukasan may klase. Ang maaga pa, alas 8. Nagpakalasing si Dora hanggang alas 4. Sinama niya si Vesper. Sila dun sa taas. Sila umubos ng 4 na gin bilog, isang 4 kantos, tsaka hari. Chaser nila water. Tapos, inabot sila ng alas 4 ng inuman. Tapos, alam na Dorang may klase ha, pero nagpakalasing pa din siya. Ayan na, morning na, alas 7, gising na. May klase na, andyan na si sir, andyan na si ma'am. Tapos, nagising na sila lahat. Si Dora tulog pa. Yun yung example ng amoral. Anything that is excessive. Bakit? Bakit siya naging example? Kasi tingnan mo yung moral doon, natapos naman niya yung gawain niya, which is yung 2,000 items, tapos ang score niya, 1,900, panis. 1,900, yun yung moral doon. Then yung immoral doon, alam niya naman na, may klase kinabukasan Tapos nagpakalasing pa siya. Yung amoral, yung anything that is excessive, dahil sobrang kalasingan niya, hindi na siya naka-attend ng klase. Yan stand in neutral. Gumawa siya ng good. Naggawa din siya ng bad. And ang naging result, yung amoral, hindi na siya naka-attend ng klase. Sobrang inom kasi. Ang sa example kasi ng amoral ay anything that is excessive. Drinking, eating. Yan yung mga example ng amoral. Kapag kumbaga sumobra, makakasama na. Di ba nga sa may palabas ay sa patalastas, drink moderately, di ba? Anything that is excessive, considered amoral na yun. Kasi magkukos na siya ng negative sa'yo. Okay na. Next. Moral issue, moral decision, moral judgment, moral dilemma. Yun ba sa moral issue? Situation that calls for moral evaluation, used to refer those particular situations that are often the source of considerable and inconclusive debate. Thus, we would often hear topics such as capital punishment and euthanasia as moral issue. Pag sinabing moral issue, example, sa palaran, nakabuntis, hindi pa siya pulis. Pero artim na siya, syempre. Nakabuntis siya. Ayaw niyang pumasok ng service na may responsibility siya. Ginawa niya, nagpatulong siya kay Dora na ipalaglag yung bata. Kasi nga hindi pa siya hantay. Kasi, di ba, sabi nila, mahirap daw mag-apply kapag pamilyado ka na. Sabi nila, sinay ko lang din, na kapag pamilyadong tao ka na, mahirapan ka daw mag-apply, ganun-ganon. Tawag dito, prinsipyo niya na kailangan niya makapasok sa pagbubulis ng walang responsibility. Ginawa niya, nagpatulong siya kay
Teodora, may palaglag yung bata. Anong kaso ni Dora? Dora, anong kaso mo? Abortion? Kaso mo? Intentional ano? Ayaw nga. Speak for yourself. Intentional abortion. Kasi? Di ba nirecite mo yung principal kagabi? Di ba nirecite mo lasing ka? Ano nga yung principal? Bilis! Binidyon kita kagabi. Bilis, kabisado mo yun. Sige nga, explain mo yun. Alam yung part mo doon. Bakit? Bakit? Ikaw ba sumuntok sa nabuntis ni Sisa para malaglag yung bata? Ikaw? Sap? Sap? Ano yung ginawa mo? Moral decision, moral issue? Bakit? 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 Sige, depende mo yung sagot mo. Dahil nag-decide ka na ipalaglag yung bata. Hindi ba pwedeng moral issue yun? Nagbago ba sagot mo? Hindi, ikaw. Hindi. Wala namang mali ano eh. Sige. What act to perform ang naging basis mo? Mopal. Mopal. Do you agree with Sapalaran? If not, defend your answer. Agree ka ba kay Sap? Kung hindi, i-depend mo yung answer mo. Ang sagot nga ay moral decision. Ang sagot mo ay moral issue. Depend mo yung sagot mo. Okay, maingay. Moral decision sinagot niya. Kasi nga daw, nag-decide siya na ipalaglag yung bata. Ang sagot mo, di ba, sabi mo ay moral issue. Bakit moral issue sagot mo? Oh. Sige, kaya mo yan. Apin. Saan ka agree sa dalawa? Ayoko bilis. Sige, upo ka muna mo, Pal. Upo ka muna. Kanino ka naniniwala na moral issue, moral decision? Sa board exam, walang vote, ha? Bakit? Sige, depend mo lang yung sagot mo kung bakit kanino ka naniniwala. Moral issue, bakit? Sige, depend mo sa ano mo. Same, naniniwala ka na dahil nahihirapan sa sapalaran. Parang yun yung naging moral issue niya. Johnny, kanino ka mas naniniwala? Moral decision. Sige, i-depend mo din yung sagot mo. Okay, stop. Moral decision, moral issue. Hello.
Ay, moral decision sa'yo. Nag-agree ka kay Sap. Sige, defend yourself. Dinyoso. Anong stand mo? Moral issue, moral decision? Ha? Anong topic natin? Hindi, ang tanong ko kanina, di ba, si Sap pinalaglag niya, dahil hirap siyang makapag-apply, ayaw niya ng responsibility. Gusto niya pag nag-a-apply siya, wala siyang responsibility. Nakabuntis siya, nagpatulong siya kay Edora na ipalaglag yung bata. Moral issue or moral decision? Bakit? Dahil sa decision. Girls. Maken. Ano stand mo? Moral issue, moral decision? Bawal same, bawal both. Isa lang. Bilis! Wala namang mali anong sagot eh. Kumbaga, ano yung opinion nyo? Mikay, ikaw, anong stance mo? Moral issue, moral decision? Ay, makinig kayo. Pero ano talaga sa... Teka lang, saglit lang. Anong alin ka dyan? Moral issue yan, moral decision? Pili ka lang ng isa. Mag-situation ba? Natapos ba na niya lahat? Oo. Hindi, isa lang yan. Ano na, pili ka na lang. Di ba, si Sap, nahihirapan siya ang stand niya sa sarili niya, dapat mag-a-apply siya, walang responsibility. So, dahil nakabuntis siya, nagpatulong siya kay Edora na ipalaglag yung bata. Ano ginawa niya? Moral decision o moral issue? Decision. Jervin? Moral decision. Bakit? Moral decision. Sige, sige. Mopal, may pinaglalaban. Oh, Pao, bilis. Moral issue, bakit? Sa ina-applyan niya. O sige, Apin, your second chance. Oh. Sige, sige. Georgina, anong stand mo? Sige, makinig kayo. Yung iba naman pinapakinggan pa rin sa salita, di ba? Makinig din kayo sa iba. Sa akin, moral issue kasi meron ako yung moral valuation para mas napakalaga niya yung pagkakaroon niya ng trabaho para makapasok siya dun sa after ina-apply niya kasi dun sa pagkakaroon ng moral issue. Ikaw, James? Moral decision. Kasi ang tanong nyo, kung ginawa niya, sinagalan niya bata, yung action niya or performance niya doon sa moral issue. Ang moral issue kasi,
ano yung issue yung bata. Is, alam na natin kung mali na yung mga ng bata. Kulay ang lagay. Yung naging moral issue yan. Pero isa talaga mo kasi, ang ginawa niya sa panara, pinalagyan yung bata para mabagay siya. So, ang first action perform, yung mga action niya, sabi na po, yung pagpapalagay ng bata para sa pilihan. Kaya ang moral decision ko, sa pagpapasok ng moral decision kasi, nagkakaroon na consider po yung responsibility sa sarili natin. Kaya ang moral decision ko, kasi tapos na ito yan. Ikaw, best pair, anong stand mo? Moral decision din. Attorney, I see you. Anong stand mo? Defend your answer. Oy, makinig kayo. Kayo naman pinapakinggan pag nagsasalita eh. Kung ipagkakalagay mo sa iyo sa meron bigay. Ano bang gagawin mo? Mag-a-apply pa ako sa anak ko. Mag-a-apply ako at wala akong anak. At ako ipapalagay ko sa anak. Sige lang, sige lang. Mag-a-apply ako ng walang anak sa pagkakalaga. Dahil sa ito na isip mo kung ano tama. Ano sa tingin mo tama? And I stand for moral issue. Provided na yung naglalagay yung sa para mag-decide. Paano na ito? Yung sa example mo, after punishment na binasya. Para bakit natin yung capital punishment sa tao na aktualin na bawat isipin natin ito tayo bilang. Tama pang pasay natin yung habang alam natin na nagiging na pala nila. That's why it's happening. Marisha. Okay, thank you. Meron pang habol? Yes, tinuturo ka ni Johnny. Ano daw sa'yo? Barokilyo? Ay, barokilyo. Ano? Moral issue, moral decision. Alam niyo bang labasin sa board exam to? Kaya tinatanong ko ng mga ano nyo. Sige. Bakit? So, makinig kayo. Konde, Maring Konde. Anong ano mo, stand mo? Moral decision, moral issue. O sige, ano, Paula Bell. Tunto. Sige. Wala? Bakit? Meron. Isa lang dyan. Isa lang. See? Sige, sir. Ipaglaban mo. O, sige. O, yung gimay-ngay. Diyan mo. Dasa, ikaw, may sabihin ka? Kayo dyan sa likod mga tulala na kayo, naiintindihan niyo pa ba yung nag-uusapan namin dito? Oy, boys at the back.
Uy, Mexico. Ha? Sige, ungkatin nyo kung maungkat nyo dyan sa isip nyo. Emil, may sabihin ka daw. Ikaw, Ali. Alin? Ikaw, Alin? Anong stand mo? Moral issue, moral decision? Ayusin mo, ha? Bakit? Sabi nga sa pala, tapos yun na may natala siya ng anak na Siya ba yung buntis? Charot, sige. Basta moral issue sa'yo, dahil nga doon sa dinadala niya, yung ikaw, Harley. Isa pa lang naman, nahirapan mag-tayo sa nakabuti siya. Abuti siya, nahirapan siya mag-tayo sa different circumstances siya na kumalap. Okay na, wala nang habol. Wala na. Sumukat na kay Sir, ah. Okay na. Yung ginawa ni... Hello. Yung ginawa ni, ni Sapalaran. Wait lang, ah. Wait lang. Moral issue. Bakit? Ang, di ba, ang common point nyo, dahil parang nagka-issue sa sarili niya na, tawag dito na, may hirapan siyang makapasok kapag may responsibility siya or pwede siyang mag-apply kahit na may anak siya. Ang pinaka dito is yung yung word na moral. Isipin niyo yung euthanasia. Tama ba yung mercy killing? Ang abortion. No. No, di ba? Ayun yung naging moral issue dito, yung abortion. Yung abortion. Kahit anong dahilan mo, dapat hindi ka magpapalaglag. Kasi nga, the moment na na-conceive yung bata, di ba? May life na siya, may right na siya. So, moral issue siya. Though, point naman yung sinabi niyong na naguguluhan siya between na mag-a-apply pa siya ng walang responsibility or mag-a-apply siya ng may responsibility. Ang issue dito, ito na nga yung sinabi, yung common issue sa Pilipinas na lang tayo. Yung common issue sa Pilipinas na mali talagang gawin yung bagay na yun. Kaya ang sagot dun sa ginawa niya is moral issue. Kumbaga, napaloob siya sa sitwasyon na yung abortion na tinatawag is issue yun, malaking issue ang abortion. Sa ibang bansa, yes, legal siya. Pero dito sa Pilipinas, hindi. Euthanasia, same with abortion. Yun yung mga topic or mga bagay-bagay na ang hirap pag-usapan na nagka-come up sa debate na, halimbawa, na-rape siya, pwede ba siya magpa-abort? Pwede ba siyang palaglag yung bata para yung sa dishonor niya? Pag sinabing issue, kasi issue nga o issue, pinaka-word issue, yung talagang kapag napag-usapan siya or ginawa ng isang tao, pag-uusapan siya dahil mali. Mali na magpa-abort, mali na mag-mercy killing, kasi walang mercy killing sa Pilipinas eh. Kaya nga tayo may batas, di ba? Ini-impose ang batas para sa mga wrong actions, violation of rules and regulation, violations of law. Kaya moral issue yun. Yung ginawa niyang ipalaglag yung bata para lang makapag-apply siya. Moral issue yun. May point kayo syempre sa decision. Kasi, isang tabi natin yung nag-decide siya na ipalaglag yung bata. Ang point doon yung abortion talaga. Yung issue talaga doon yung abortion. Which is hindi talaga pwedeng gawin
Kaya nga tayo, di ba, may batas na nagpa-punish kapag pina-abort yung bata, intentional or unintentional. Next, moral decision. Moral decision. Ang example naman ng moral decision is, in example ko kanina kay Jervin tsaka kay Joshua. Sabi dito, kapag moral decision daw, when one is placed in a situation and confronted by the choice of what act to perform. Ang ginawa ni Jervin, okay lang sa kanya na bumaba yung score niya, kung ano man talaga yung makuha niya. Nag-decide siya na hindi i-accept yung offer ni Joshua na answer sa Q&A. Yun yung decision na ginawa niya. Sabi kasi dito, namili siya between the two. Malilito kayo dito mamaya kasi may dilemma, may decision din yun eh. Yun, kung ano yung act na dapat i-perform niya. So, ang naging choice niya, sabi niya, okay lang na maging mababa yung score ko kung ano man yung lumabas na score ko, as long as hindi ako nandaya. Yun yun, moral decision yun. In-apply niya yung morality na doon. Next, moral judgment. Ito naman, si moral judgment naman, example, si Dora, nakita ni Baroquillo, ng hipo. Nanghipo si Dora, nag-file sila sa PRC sa Lucena, may magandang babae doon, sexy, Coca-Cola body. Tapos si Dora, hinipuan ni Dora, nakita ni Baroquillo. Ginawa ni Baroquillo, hinipuan niya din. Example lang. Hinipuan din ni Baroquillo. Sakto si Sapalaran dumaan. Nakita ni Sapalaran yung ginawa ng dalawa. Anong gagawin mo, Sap? Siyempre, maghihipo din. Hindi, sana yun? Nasa Sapalaran, ba't nawala? Sige, na nga lang. Kulog, i-check mo nga sa taas. Susumbong ko kayo kay Sara. Si na lang. May example tayo dyan mamaya. Si Sol. Anong gagawin mo, Sol? Nakita mo yung ginawa ni Dora, nakita mo yung ginawa ni Baroquillo. Anong gagawin mo? Hipuan mo din? Ang masarap? Ano nga? Sasawayin kasi mali yung ginagawa nila. Yun yung ginawa mo, nag-assess ka na mali yung ginagawa nila, na panghihipo. And then, tinurn mo into action. Anong gagawin mo sa kanilang dalawa? Diba, sabi mo, mali yung ginagawa nila. Sasabihan mong mali sila. Ano pang gagawin mo, bukod sa pag-asabihan? Ha? Ano? Nyakot ka. Paano humipo ng maayos? Ba't di sila naniniwala sa'yo? Hindi, di mo ba sila sasapakin? Di mo ba sila sa ginawa nila, hindi mo sila sasaktan? Pero na-assess mo talaga na mali yung ginawa nila. Hinusgahan mo sila? Anong hindi mo hinusgahan? Sabi mo nga mali yung ginawa nila eh. Hinusgahan mo hindi. Hindi. Ano yung ginawa nila? Tama, mali. Hinusgahan mo sila hindi. Oh, yun yung moral judgment. When a person is an observer, na-observe mong mali yung ginagawa nila, nagawa ka ng assessment, sinabi mong mali yung ginagawa nyo, or pwede rin ang naging response mo, sinapak mo silang dalawa parehas. Dahil nga mali yung ginawa nila. Ginudge mo sila, yun yung moral judgment. Ginamit mo yung mabuting gawain. Next, moral dilemma. The more complicated situation we're in, one is torn between choosing one of the two, good or bad. Between the two,
Choosing one of the two, good or bad. Choosing between the lesser of the two evils. Dilemma. Ibig sabihin ng dilemma, pag D, yung DI, ito yung meaning nun. Pag lemma, option. Dilemma. Di siya lima kasi kulang siya. Joke yun. Dilemma. Halimbawa, si Ursula. Example lang to ha, bakit si Joshua nga din, example ko eh. Si OA naman. Halimbawa, dun muna tayo sa dalawa. Good or bad muna yung pagpipilian. Si Ursula, mag-aaral o ha? Sabi ni Charles, mag-aaral o Omegle TV. Yun. Ano yan? Ang good doon ay mag-aaral. Ang bad doon ay yung Ome TV. Dilemma yun ha. Dilemma yun. Meron pa. Two evil naman. Magte-take life, tatakas, o makikinig ng, nanonood ng, ay nag-o-Ome TV. Ano yung lesser doon? Ano yung lesser doon? Yung mag-aaral ka na nag-o-Ome TV ka dyan sa table or yung magte-take live? Siyempre, mag-o-Ome TV. Kasi kahit na nag-o-Ome TV ka dyan, tapos may nagdi-discuss, siyempre, naririnig mo pa rin, di ba? Lesser evil yun. Pero both evil yun ha. Mas evil kasi yung tumakas ka kasi wala ka natutunan. Tama ba? Tama? Tama ba? Yung sumasagot yung tinatanong ko eh. Tama ba yun? Sige, magbigay kayo ng moral dilemma sa buhay niyo. Sab, sige. Makinig kayo kay Sab, ha? Sino yung evil mo dyan, tsaka yung anghel? Hindi, dyan sa mga katabi mo. Sino dyan? Mag-scatter. Wait lang, hindi mo naman yung sinabi ko yung ginawa niya. Siyempre, nag-scatter. Sino pa? Ursula. Bigay ko naman ng example dyan. Pati gayon. Tawa ka ng tawa eh. Sorry, makinig kayo. Tama. Saglit lang. Hello. Yun. Ang pinagpipilian mo ay two evil, pero yung lesser yung mas pinili mo. Yung magjowa na lang, kaysa yung mas maraming tao yung mamamatay. Best pair. Okay, makinig. Kayo, pinakikinggan kayo pag nagsasalita, ha? Ano pinili mo? Narinig nyo ba? Hindi nakarinig. Ang pagpipilian niya ay two evil. Yung isa lesser, which is yung pag-take ng alcohol, inom. Then yung isa is pag-take ng drugs, which is tama naman, lesser yung inom lang. Sino pa? Pendon. Wala ka bang naging moral dilemma sa buhay mo kahit mga simpleng bagay lang? Decision making. Ha? Sige, mag-share ka.
Para lahat kayo, ano, nandun. Walang, Fedora, ikaw na lang. Alam ko marami kang moral dilemma sa buhay. Sige, kaya. Anong moral dilemma mo sa buhay? Ngayon, sige ngayon na lang. Huwag na yung mga previous moral dilemma mo sa buhay. Oh, gusto ko sabihin. Oh. Ano pinili mo? Kaya pala galing ka sa labas, bumili ka, no? Oh, sino pa? Pangan. Sige! Go! Bilis na! Bilis! Posibleng wala kang moral dilemma sa buhay. Di ba kayo nahihirapan sa buhay nyo? At wala kayong moral dilemma? Oy! Makinig kayo! Huwag kayo nga pinakikinggan eh. Mike, oh! Bigay mo nga. Oh. Pumarinig kayo, yung lalo na yung mga nandyan ngayon. Pumarinig kayo, lalo na yung mga nandyan ngayon. Oy, wait lang, patapusin. Ano naging benefit? Oy, okay, may ano naging benefit sa'yo? Ay, ikaw, gusto ko ito magsalita. Anong moral dilemma mo sa buhay? Hindi nga. Anong moral dilemma mo sa buhay? Bilis! Si Mala kaya anong moral dilemma niya ngayon? Matutulog ba ako habang naingay sila? Sige, Santos. Ayaw, para marinig nila yung sinasabi mo. Anong pinili mo? Hindi ka nag-work after ano? Hindi, gusto ko marinig eh, lalo na sa repeater. See? Hindi. Para maintindihan niyo yung moral dilemma. Ikaw, Lynn, magsalita ka ng moral dilemma mo, bilis. Yung naranasan mo talaga, yung real life experience mo. Yung kwento mo sa akin, nung after labas ng result. Okay, makinig kayo. Hoy, makinig kayo. Yung pag-bagsak ko sa board exam, kung itutuloy ko ba ako, pag-review ba ako, pero yung... Ano, wait, mo, kung mag-review ka ba, oh? Pagtatrabaho ako, ang pinili ko mag-review kasi parang kulang pa ako. Low. Narinig yung sinabi ni Allen. Na-motivate kayo na ano, mag-review, review next season. Mag-review ngayon, mag-review ng ano ngayon.
ano yun, moral lesson din sa inyo. Kasi syempre, na-experience niya na yun. Kumbaga, shinare niya din para kayo na, yung iba dyan na nagmamaluto ba, na ano, gawin nyo pa yung best nyo kasi, di ba, ayaw nyo na nga bumalik dito. Gusto nyo bumalik kayo dito, R-cream na kayo. Moral dilemma mo sa buhay. Mag-share ka, bilis. Huwag kayo mahiya mag-share. Kayo lang magkakasama dito eh. Kahit mga tampuhan nyo yan, ano, share nyo. Kasi dilemma nyo naman talaga sa buhay yan eh. Normal yan eh. Ha? Si Boklo, ano ka? Bilis na! Hindi. Hindi pa kita naririnig magsalita. Sige na. Balo ka dyan. Sige na. Huwag kang mayang i-express yung sarili mo. Pag tinatanong ka ni Josh B nga, sumasagot ka eh. Pag ako nagtanong, wala kang sagot. Favoritism ka. Sa Sol. Kaya, isa kami makakaranas na ano. So, ano nagagawa mo sa kapwa mo? Yung parang para sa mas makakarami yung pang sarili mo? Sige nga, anong example mong ginawa mo doon? Sa ano, yung halimbawa ng natin bibili mo pambili na natin isang tao kasi yung maraming tao na lang. Sino lang ba binangga mo dyan? Kumbaga. Rehano, oh. Sige na. Oy, makinig kayo kay Rehano, bira magsalita yan. Sige na. Eh? Rehano. Posibleng wala kayong moral dilemma sa buhay nyo kahit simpleng bagay lang yan. Madali ba? Madali bang mag-review dito? Yung magulang mo ba nadadalian mag-review ka dito? Tipin mo yung ano mo. Di lang 5 yata yung dilemma yan sa buhay. Sige na. Ha? Wala kang maisip? Sige na, i-share mo. Sol, kasi tawa ka ng tawa eh. Wala kang moral dilemma sa buhay mo ngayon? Meron? Ha? Malupit pa naman. Mamaya kayo sa akin dyan ah. Ano, magamay ka pa? Sige. Oy, makinig kayo. Saktong alis ko yung ang Lucena na ililipid siya. Ang pinili ko yung una ng Lucena. Shawi. Sige na. Oy, makinig kayo. Gina, sunod ka. Hindi ka na magmamic. Sige. Stoy.
Sige. Sorry, makinig kasi kayo. Ano nga? Anong moral dilemma mo? Yung pinagpipilian mo na nag-pick ka ng isa na mas tingin mo makakabuti. Sige. Gina, ikaw. Anong moral dilemma mo? Pakinig kayo. Ng army? Ano binili mo doon? Nanginayang ka ba? Kung nagtuloy ka sa ano? Reyes, ikaw. May dilemma ka? Wala? Sana all. Sana all. Hindi nga. Baka meron kang dilemma sa buhay mo. Share mo naman. Hala? Until naman, nagsalita ako. Di mamaya yung iba yung di nagsasalita dyan. Ikaw, feeling ko may moral dilemma to. Kanina ko pa ito pinagmamasdan eh. Kanina ko pa pinagmamasdan yan. Parang meron siyang moral dilemma na gustong i-share. Sa? Wait, mali kayo. Ulitin mo. Alin? Naisip po ba yun ngayon? Kakaiba yung moral dilemma mo, no? Moral dilemma ng rapist. Ano? Mike, meron ka? Moral dilemma? Huwag ka na mag-mic. Sige, huwag ka na mag-mic. Sige. Oy, makinig kayo, children. Okay. Oh. Nakakita ka na magandang babae. Sino? Drop name, charot. Sila nagsabi nito, mama. Ba't ba defensive ka masyado? Oh. Yung babae o mag-jabol na lang. Ano pinili mo? Kasi lesser? Oy, makinig kasi lesser? Ikaw. Wait lang, Lapishan. Wait lang. Choice. Nag-review or mag-a-apply sa AFP? May ano ka? Medalya ng kakilala? Okay. Uy, lapit kayo dito. Oh. Madaming medalya ng kakilala to. Contact nyo to. Hingin yung number nito. Okay. Shan, magmamay ka pa ba? Wag na. Last na. Magmamay ka pa ba? Hindi na. Saan? Hindi ko Ano ba? May gusto mo nang sabihin? Bakit nandito? Puputang! Off the record! Hoy, Manik! Ano? So, mas pinili mag-stay dito kasi lesser evil? We!